Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Yung aking video ngayon ay in-excerpt ko sa aking lumang video na ang title ay The Righteous, the Just, and the Perfect Persons Part 2. Ang pag-uusapan natin dito, yung huling bahagi ng buhay ni King Asa. Ang title ng aking lesson ngayon is King Asa of Judah. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol kay King Asa, isa sa mga hari ng Judah. Kasi may nabanggit na verse dito sa 1 Kings chapter 15 verse 14, Asa's heart was perfect or complete with the Lord all his days. Katulad nung kay Noah, na si Noah ay nabanggit din perfect, it means meron siyang integrity, na siya ay malapit sa Diyos, na siya ay lumalakad kasama ng Diyos. Dito naman kay Asa, yung perfect dito, it means complete siya o yung buo yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Itong si King Asa ay siya yung nagsimula ng matino, ng merong buong pagsunod sa kalooban ng Diyos noong siya ay bagong hari hanggang sa simula nung siya ay nag-reign hanggang dun sa kanyang 35th year of reign. Siya ay matino, okay? Na siya ay buong pusong sumusunod sa Diyos. Kasi it seemingly contradiction na sinasabi rito na he was perfect with the Lord all his days, no? Yung tinutukoy na days dito, all his days, yung kanyang pamumuhay na merong faithful na pagsunod sa Diyos. Yun yung hanggang 35th year of his reign. Hindi yun yung hanggang siya'y mamatay. Kasi may nangyari, after ng 35th, dun sa 36th year, may nangyari, siya ay unti-unti nang humihina sa pananampalataya, lumalayo sa Panginoon. Ito yung nangyari doon sa 2 Chronicles chapter 16. Okay? Sabi dun sa verse 1, In the 6th and 30th year of reign of Asa, Baasha, king of Israel, came up against Judah and built Ramah to intend that he might let none go out or come into Asa, king of Judah. Ang nangyari, itong si Baasha, king of Israel, ay nagplano na digmain yung king of Judah, si Asa yon. Itong dalawang kaharian na to, ito ay dating buo Ito yung na-split na nation of Israel. Okay? Nahati yung nation of Israel doon sa panahon niya ni Rehoboam. Itong dalawang kaharian na to ay palagi sila nagdidigma at dito ay pinlano ni Baasha na digmain itong si King Asa. At ang ginawa ni King Asa dito sa verse 2 ay humingi siya ng tulong dun sa King of Syria, dun kay Ben-Hadad, na tulungan siya. So nagdala siya ng kanyang mga treasures, yung silver and gold, kumbaga love gift. Tulungan mo ko. Yan, kasi balak akong digmain nung King of Israel. So, sa ganitong sitwasyon, ay makikita mo na talagang sadsad ang pananampalataya ni Asa, na hindi na siya umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Umasa siya doon sa kapangyarihan ng tao at doon pa sa Syrian king siya humingi ng tulong. So, nung nalaman ni Baasha na nagkampihan itong si Asa at saka si Ben-Hadad, naglaylo si Baasha. Okay? Iniwan niya yung kanyang ginagawa doon at medyo naginhawahan na ngayon si Asa. So, of course, alam ng Diyos yung nangyayari at ang ginawa ng Diyos ay nagpadala ng seer ang tawag, pero prophet din ito yung sinasabi sa 2 Chronicles 16 verse 7. And at that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said unto him, Because thou hast relied on the king of Syria, and not relied on the Lord thy God, therefore is the host of the king of Syria escaped out of thine hand. Verse 8, Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host with very many chariots and horsemen? Yet because thou didst rely on the Lord,
He delivered them into thine hand. Itong versikulong ito, dati kasi, nung faithful pa si Asa sa Panginoon, nagpe-pray siya kapag may mga gera, okay, na humingi siya ng tulong sa Panginoon, at siya ay sa laki ng pananampalataya niya, nababanggit niya na, Panginoon, alam ko na hindi sa dami o sa konti ng mga kalaban na mananalo, kundi ang victory ay nanggagaling sa inyo. Diba? Nabanggit yun yan ni Asa dati. Pero ngayon, wala siya. Ubos ang kanyang pananampalataya. Kung kaya pumunta dun yung prophet, si Hanani, at sinabi yung warning sa kanya ng Diyos. Yung isa pang verse na nabanggit ni Hanani, yung verse 9, yung 2 Chronicles 16:9, sabi rito, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Nabanggit yung perfect, diba? Tinutukoy dito si Asa. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Na sinasabi rito ni Hanani na mula ngayon, palagi kang magdurusa, palaging magkakaroon ng gera diyan sa kaharian mo. Instead na magsisi si Asa, manumbalik sa Diyos, nagalit pa siya. Umuusok siya sa galit, at ang ginawa niya ay ipinakulong niya si Hanani. Yung sinasabi rito sa verse 10, Then Asa was wroth with the seer and put him in a prison house, for he was in a rage with him because of this thing. Okay? Pati yung mga tao doon parang pinagugulpi niya sa galit niya. Lalo siyang lumayo sa Panginoon. At yung isa pang parusa ng Diyos kay Asa, nagkaroon siya ng sakit sa paa. Na hindi gumagaling-galing, na sinasabi rito sa 2 Chronicles 16:12, And Asa in the 30th and 9th year of his reign was diseased in his feet, until his disease was exceedingly great. Yet in his disease he sought not the Lord, but to the physicians. Kahit na matindi yung pagdurusa ni Asa sa kanyang sakit sa paa, still hindi pa rin siya tumawag sa Panginoon. Matigas pa rin yung puso niya, matigas pa rin yung ulo niya. Doon siya umaasad sa mga doktor na nag-aalaga sa kanya. Kung kaya, dito hindi na sinabi yung kung paano siya namatay. Pero sabi na siya ay nagdusa hanggang mamatay. Di ba? And Asa slept with his father, ibig siya namatay. Di ba? And Asa slept with his father and died in 148th year of his reign. Maraming nangyayari sa ating buhay na hindi natin nauunawaan, lalo na sa mga tao, yung ugali ng tao. Isipin natin, bakit ganon? Meron ba talagang ganong klaseng tao? Okay? Na sobrang sama, okay? Nagsimula ng mabuti, naging masama. Masama, naging mabuti. Maganda yung ganon diba? Yung dati ka masama, naging mabuti, katulad ni Apostle Paul. Okay? At ang idea ko lang dito na kung dito sa buhay natin may nakikita tayong ganon, so sa Bible meron din nakasulat na ganon. Sana ay wag nating gayahin si King Asa na nagsimula sa matino, naging masama sa huli, na tayo ay dapat na palaging manangan sa pangako ng Diyos, na palagi tayong tatawag sa Kanya at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At dun sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesukristo, na sabi ng Bible na lahat ng tao ay makasalanan. Sabi rito sa Romans 3:23, diba? For all have sinned and come short of the glory of God. Na ito, sa lahat ng panahon, sa lahat ng generation, applicable to, na still tayo ay nagkakasala sa harap ng Diyos. Pero hindi ko sinasabi na hindi ka matino. Sinasabi kasi sa Ecclesiastes 7:20, For there is not a just man upon the earth that doeth good, and sinneth not. Na kahit na gaano ka katino, na mabuti sa akala mo na mabuti ka, pero sa harapan ng Diyos lahat tayo ay makasalanan.
na kinakailangan natin siya sa ating buhay. Higit sa lahat, kung hindi mo pa alam kung saan patungo ang iyong kaluluwa, ang sabi ng Bible, na tayo ay mapapahamak sa impyerno dahil tayo ay makasalanan. Pagbabayaran natin yung ating kasalanan doon sa impyerno. Subalit, ang Panginoon Kristo ay namatay, binayaran niya yung ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung sasampalataya ka lang sa Kanya at magsisisi ng kasalanan, ikaw ay maliligtas na someday kapag namatay tayo ay tatanggapin, yung ating kaluluwa ay tatanggapin ng Panginoon doon sa langit. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.